Mapagpalang gabi sa inyo lahat. You already saw my title, the title of our recollection. What if Father Wilmer, lulubusin niya na yung generosity niya, will tell us na ililibre niya tayo sa pilgrimage sa Roma? And of course, a pilgrimage, travel, kailangan may mga dadalhin. At alam niyo kung sinong uutusan niya mag-remind sa atin? Yung ating SCC President. So sa tingin niyo, anong i-remind sa atin ng ating SCC President? Ano yung kaya yung number 1? Bring your passport. Bring your passport. Di ba? Siyempre, hindi ka papasukin doon, wala kang passport. Ano pa kaya? Kasama na sa passport yun. Plane ticket. Ay, siyempre, wag mo kakalimutan. Di ba? Pera, yan. O, sa mga senior, gamot. You know what I mean? We need to be reminded, yes? And we are currently journeying also in the season of Lent. And in the whole totality of our life, we are journeying, we are traveling, we are pilgrims. Naglalakbay tayo. At kailangan din natin ng mga paalala. Papaalalahanan ko lang po kayo sa gabing ito. You know, every recollection is just recalling past truths. Yung mga katotohanan na nakalimutan na natin, marahil sanay na tayong marinig, we are all serving in this shrine. Serve dito sa misa, yung iba sa baba. At marami na rin tayong natutunan, marami na rin tayong narinig. But the problem is, minsan nakakalimutan natin. Or worse, kahit hindi natin nakakalimutan, hindi natin ginagawa. So allow me tonight, brothers and sisters, to remind you of these hopeful reminders for us, for this pilgrimage of hope. So let's begin by this number 1 reminder. Hold on to heaven. Do not lose your focus. We are all going to heaven. Sana. But I would rephrase it. Sino ang gustong pumunta sa heaven? Pakitaas ang kamay. All of us. Merong ayaw? No? You will not be here listening to me if you do not want to go to heaven. Yes? We all want to be there. That's our goal. That's our destination. No? Sabi nga kanina sa reading, Philippians chapter 3, verse 20, we are citizens of heaven. We are not just for this earth. And if you're going to read the letter of Pope Francis, yung bull nung Pilgrim Jubilee year, he mentions there that sa mundo, nawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi at the end of their life, wala na. Wala na. At the end of their earthly existence, they don't look for anything else. Wala na silang pupuntahan. But we believe, and this is where our hope is, that after our earthly life, we will go to heaven. Provided that here on earth, gusto natin. Kasi hindi naman tayo pipilitin ng Diyos. Kung ayaw natin sa Kanya, hindi niya tayo pipilitin. Binigyan niya tayo ng freedom eh. Binigyan niya na tayo ng freedom. You know, I'm tempted to say na God is not stupid. No? May narinig kasi ako. He said, God is stupid. How come He created something good and then gawa siya ng paraan para mapunta sa kapahamakan yung iba? They don't understand free will. God created human beings with free will. He did not created robots. Robot, input, gagalaw yan. No? Ito paggawa mo, gagawin niya yan. Hindi magre-reklamo. But human beings, we have freedom. Pag pinagsama mo nga yung 10 tao sa isang
Sa isang kwarto, lalo na kung Pilipino, may 10 ano yan, may 10 issues agad yan. No? Because we have freedom. We speak our thoughts, our minds. We do what we want. And sometimes this freedom is abused. So the Lord will not force us. He will not. So the question is, do we want to go to heaven? Yes or no? Yes. Because that is our deepest longing. All that we do here is just a reflection of our desire for total joy, for total happiness. At yun yung naka-counterfeit ng kalaban. Yun yung kina-counterfeit ng demonyo. Diba? We heard Jesus saying in the gospel, enter through the narrow door. Why? Dahil yung daan patungo sa impyerno malapad, maganda, asfaltado. Pero yung daan patungo sa langit, masikip, mabato, matinik. I know you know this story. There was a man who died. He went to heaven at nandoon si San Pedro, the gatekeeper. No? And he welcomed the soul of the man at pinakita niya yung langit, tinur siya. And the man was very happy because, asaya niya nasa langit na siya. But before St. Peter accepts him completely, sabi niya, sandali, I will give you a chance. No? Gusto mo ba talaga dito? Kasi dito forever ka na. Wala nang palitan. Wala na. Forever ka na dito. No? Infinity. Okay. And St. Peter said, sige, pagbibigyan kita, papuntahin mo na kita sa impyerno, no? At after mo pumunta ron, mag-decide ka if you really want to stay here or not. Okay. Then the soul went down to hell. Pagdating niya sa hell, nagulat siya dahil nandun lahat ng paborito niyang pagkain. Lahat ng gusto niyang inumin, nandun. Lahat ng gusto niyang gawin, nandun din yung mga tropa niya, nandun yung mga idols niya, nandun yung mga hinahangaan niya, yung mga pinapanood niya sa TV, nandun. No, nandun lahat. And he was so very happy. At sabi nila sa impyerno, hindi naman ganito. So he decided na pag nakausap niya si St. Peter, pipiliin niya ang impyerno. Nakarating siya, bumalik siya, sabi ni St. Peter, how's your trip? Kumusta? No, saan mo ba gusto? Gusto mo ba dito mamalagi sa langit o sa impyerno? And the man said, St. Peter, final answer, gusto ko sa impyerno. And St. Peter, okay, sige, gusto mo ron. Then sinakay siya sa elevator, prines hell, bagsak niya sa impyerno, pagbukas ng pinto, laking gulat niya. Wala na yung mga kainan, wala na yung mga inuman, wala na yung mga artista, wala na yung mga idol niya. Ang init na. Puro demonyo nakikita niya. At sabi niya, tama ba yung pinuntahan ko? Hindi ito yun. Alam mo, sabi ng isang demonyo, Brad, tama yung pinuntahan mo. Bakit iba na? Kahapon kasi, kampanya no? Kampanya kahapon. Ngayon, eto na. Tapos na eleksyon. May ibang ending yon. Sorry sa mga politicians. May ibang ending yon. The other ending is, kahapon kasi tourist ka Ngayon, citizen ka na. Are you getting my point? Akala lang natin masaya doon, but it's not. Even Saint Faustina, in her diary, she saw visions of 2 roads. One road is so wide, may mga flowers, masasaya lahat yung mga tao, naglalakad sila, ang sasaya nila. But at the end of the road, may malaking bangin. At yun ay papunta sa impyerno. Sabi niya, the souls that fall there are so numerous, I cannot count them. And then, dun sa isang daan, ang sabi nga niya, it's not a road, it's a path. Bakit? Kasi maliit lang. Maliit lang. At doon nakita niya yung mga tao umiiyak, lumuluha, yung iba nadadapa, pero bumabangon, matinik.
Pero at the end of the road, sabi niya, there's a garden. At doon, once na pagpasok mo doon sa garden, lahat ng iniyak mo, lahat ng sakit mo doon sa daan na tinahak mo, nawawala. And my friends, that is heaven. All the longings we have now, all the things that we put in our mouth, no? We put them because we want to be happy. We want to taste pleasure. Gusto natin masarapan. Meron ba kumain dito ng crispy pata para lang masaktan siya? Di ba wala? Kumakain tayo kasi gusto natin masarapan. Meron bang bumibili dito ng damit na susuotin niya para pumangit siya? Hindi. We all want to look good. Di ba? Meron ba rito makikipagrelasyon papasok sa isang relasyon na hindi siya sasaya? We all want to be happy. And those are just mere reflections of what is waiting for us in heaven. In heaven. Even St. Paul would say, Romans 8, verse 8, chapter 8, verse 18, no, the pain that you're feeling now is nothing compared to the glory that is waiting for you. Sabihin mo sa katabi mo, hold on to heaven. Huwag niyong bibitawan. Huwag niyong bibitawan ng langit. Sabi rito in Psalm chapter 16, verse 11, no? You will show me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. No, parang kanta, as endless as forever. No, your joy will be full. Gusto niyo ba yun? Ayaw niyo. Gusto niyo? Yes. And remember this, we are created for heaven. We are. When God created us out of His image and likeness, He created us for Himself. He created us for heaven, not for hell. Not for hell. Okay. The second reminder would be, offer our sufferings to God. We all have this. Bata, matanda, mayaman, mahirap, we all suffer. Yes or no? Yes. We all suffer. We have a lot of sufferings in our life. Yung iba common, physical. You know how difficult it is for elderlies to go upstairs? Dito sa shrine natin. Diba? Ilang ilang steps ba yun, no? Yung naman natin, lift, no? Nakakatakot din. Baka naman may mag-donate, bigyan tayo ng escalator dito. Anyway, what does our sufferings do? Why do we need to offer them to God? Anong sabi ni Saint Faustina, no? Our patroness, nandun si Saint Faustina. Sabi niya in Diary 342, suffering is the greatest treasure on earth. Grabe, no? It's not oil. It's not gold. It's not the minerals under. It's not even water. But suffering is the greatest treasure on earth. Bakit kaya? Sabi pa niya in Diary 963, someday we will know the value of suffering, but then we'll no longer be able to suffer. Pag nasa langit na tayo, makikita natin yung value ng suffering. But we cannot suffer anymore because we already in the presence of God. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Diary 90. It is not for the success of a work, but for the suffering that I give reward. No? It is not for the success of a work, but for the suffering that I give reward. Ano pa sabi niya kay Faustina? Help me, my daughter, to save souls. Join your sufferings to my passion and offer them to the Heavenly Father for sinners. No? I-offer natin yung mga sakit, yung mga paghihirap natin, i-offer natin ito sa Diyos
Isama natin ito dun sa paghihirap ni Kristo. And it will have a different meaning. Ang tawag doon, redemptive sufferings. Hindi nasasayang yung mga luha natin. Hindi nasasayang yung mga headaches, yung mga backaches, yung mga knee aches, yung mga foot aches, lahat ng ache, toothache. No? Those are just physical aches. Pero may mas malalim pa doon. What if your suffering is somewhere here or here na mas masakit? Again, we are reminded to offer them to God with Jesus. Every time we pray the chaplet, we say, Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. There is only one perfect and acceptable sacrifice to God the Father. At ano yun? Yung kanyang anak. Lahat ng pagtitiis, lahat ng hirap na tinamo niya, all the pains and the sufferings of Christ to the point of dying on the cross, that's an acceptable sacrifice to God the Father. Hindi na nga kailangan yun sa atin eh. Infinite value na yung sufferings ni Kristo. Pero bakit hinahayaan niya, no? Sinabi niya kay Faustina, no? Join your sufferings to my passion. No? Gusto niya tayong isali. Kahit saling pusa. So that we will know the value of suffering. It's not, saktan na naman ako. Lord, na-disappoint na naman tayo. Hindi lagi nagre-reklamo. We see that in our sufferings, we can redeem someone. Only if we unite it with the sufferings of Christ. Di ba? Ano pa sabi niya dito? Tignan niyo adjective. Join your little sufferings to my sorrowful passion, so that they may have infinite value before my majesty. That's in Diary 15:12. No? Join your little sufferings. No? Minsan kasi, we know this. The problem with pain is it demands to be felt. Diba? Gusto niya, yung sakit, gusto niya maramdaman natin. Given na yun. We all suffer. We all feel pain. No? No one is exempted. No? So, meron tayo nun. Yun, pwede nating i-offer kay Jesus para palaki, para gamitin niya, isama niya dun sa kanyang sufferings that they may have infinite value. Infinite value. Every time we feel pain, discomfort, let us always remember the pain and discomfort of Jesus Christ. Kaya nga, sabi niya kay Faustina, at 3 o'clock, immerse yourself completely in my passion. Alalahanin mo yung ginawa kong paghihirap para sa inyo. No? Sorrowful passion. Okay? Ano sabi ni San Pablo? Isa to sa St. Paul, he suffered a lot. Nakailang shipwreck. Imagine, no? Shipwreck. Ilang beses siyang nilatigo. Ilang beses siyang stone. No? Ilang beses siyang na-imprison. All for the sake of the gospel. Akala natin yung buhay ni St. Paul madali. No, he suffered a lot. He suffered. And yet, sabi niya sa mga taga-Colossians, I rejoice in my sufferings for your sake. And in my flesh, I complete what is lacking in Christ's affliction for the sake of the church. Diba? Biro niyo yun. I rejoice in my sufferings for your sake. Yung ating SCC president, she suffers a lot with her pain in her foot. You offer that for us. Para bumait naman kami. Para magbago naman kami. Di ba? St. Paul, I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I complete what is lacking in Christ's affliction.
for the sake of the church. If you have pain now, offer them for the conversion of sinners. And maybe that sinner is me, o yung katabi mo, para magbago. Okay. Third reminder, ito, practice mercy. You know, the Jubilee year is about mercy. You know, setting the captives free, the slaves free, di ba? Yung mga Israelita, every Jubilee, yan ang ginagawa nila. Yung lupa, hindi nila sinasaka, pinagpapahingan nila. They all rely on the generosity of God, no? But now, in our present context, sabi sa Vatican, it's a year of forgiveness and freedom from sin's punishment, temporal and eternal punishment. Kaya nga po may mga indulgences, di ba? It's a year, a call to conversion through the sacrament of reconciliation. Diba? Isa sa mga requirement ng indulgence is that you have gone to the sacrament of confession. Diba? And the Jubilee is a time for, yan, nawala. Yeah. A time for reconciliation and healing broken relationships. It's a time for reconciliation and healing broken relationships. It's a time to forgive, magpatawad. I would like you to put your hands on your chest now. Pakiramdaman niyo yung mga puso niyo. Come on. Humihinga pa ba? Tumitibok? Anong tinitibok? Pera. Ay, or may mga hinanakit pa, may mga sama na loob, may mga tinik. Diba? Sabi ni Saint Faustina in her diary, 1148, we resemble God most when we forgive our neighbors. We resemble God most. No? Nagiging kawangis daw tayo ng Diyos pag tayo ay nagpapatawad sa ating mga kapitbahay. Lalo na yung malakas yung videoke. Oh, hindi. We resemble God most when we forgive our neighbors. And how do we forgive? How many times do we forgive? Alam niyo, Saint Peter, you know, sabi niya kay Jesus, no, Lord, ilang beses ba kami magpapatawad? 7 times ba? What? Dinagdagan niya. Why? In the book of, in the law of Moses, 3 times lang. Di ba? Siya ginawa niya 7. Pero sabi ni Jesus, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. In other words, infinite. Grabe, no? Madali ba magpatawad? Mahirap. Lalo na kung masakit yung ginawa sa atin. It's not easy to forgive. And much harder is to forget. Di ba? Kilala ako, sabi niya, bro, napatawad ko na siya, wag lang siya magpapakita sa akin, kundi. Di ba? It's not easy. It's not easy. Pero, hopefully, we can learn from the parable of the unmerciful servant. But before I go there, let me be clear with you that when God commands us something to do, when He says, forgive your neighbors, no matter how difficult it is not impossible. Kasi kung imposible yan, hindi niya naiuutos sa atin. No. What happened in the parable of the unmerciful servant? You can read that in Matthew chapter 18, verse 23 to 35. Okay? What happened here? There was once a king, no, na pinatawag niya yung kanyang alipin na may utang sa kanya. Okay? Ang laki ng utang, that's 10,000 talents, if I'm not mistaken. No? Ang laki ng utang sa kanya. At hindi niya kayang bayaran yun. Kaya, ang ginawa, papakulong yung kanyang asawa, yung kanyang anak. No?
Kasi hindi nila kayang mabayaran. But this unmerciful servant did was to beg for mercy. Master, forgive me. Patawarin niyo ako. Hanap ako ng paraan para mabayaran yan. And you know, the master said, okay, I forgive you. Pinapatawad kita. Then this unmerciful servant, paglabas niya doon sa kwarto ng kanyang master, nakita niya yung kanyang kapwa alipin. At yung kapwa alipin niya sa kanya, may utang din. Alam niyo kung magkano utang sa kanya? 100 dinari. Imagine mo, yung utang niya, 10,000 talents, pinatawad sa kanya. Samantala, yung kanyang office mate na may utang sa kanya na 100 dinari, sinakal niya at sabi niya, bayaran mo yung 100 dinari mo. At yung may utang sa kanya, nagmamakaawa. Pagbigyan mo ako, patawarin mo ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nakita ng mga office mates nila yon at sinumbong dun sa master. But before I go there, I just want you to realize kung gaano kalaki ang discrepancy. 1 talent is 6,000 dinari. 6,000 dinari. And 1 denarius is 1 day wage. So yung 6,000 dinari, 6,000 days na pinagtrabahuan mo. And imagine, kung ganun kalaki, magkano yung utang ng unmerciful servant? That is 60 million days. And that is approximately 164,271 years. Compared that to 100 dinari, wala pang isang taon, di ba? 365 days. So 100 years. And yet, this unmerciful servant did not forgive. At narinig yun ng master, pinatawag. Galit na galit yung master. Ang kapal din ng mukha mo. Lumuhod ka sa akin, nagmakaawa ka, ang laki ng utang mo sa akin, pero pinatawad kita. Pero ito, yung kapwa mo, ang liit ng utang sa'yo, humingi ng tawad, hindi mo mapatawad. Anong ginawa sa kanya? Yun. Ilagay sa dungeon, hanggat di niya mabayaran yung kanyang utang. Ano sabi ni Jesus? So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Forgiveness is not based on emotions. It is based on a decision that I will let go of this pain, that I don't deserve this pain, I don't deserve this anger. I will let it go and let God do the rest. I'm not saying na yung ginawa mo sa akin hindi masakit. Masakit yun. Umiyak nga ako eh. Nasaktan nga ako. Muntik na ako matrauma. I know it's very painful on my end. But I will forgive you. I will set you free. I will not avenge myself. Bahala na si Lord sa iyo. Ipagpapasa Diyos na lang kita. And when it's really difficult to forgive, we need the grace of God. Lord, I know you commanded me to forgive, but I'm so weak. Can you please give me the grace to forgive her, forgive him? Please. And if you say that from your heart, really, you want to really be free from the pain, from the bitterness, from the resentment, from the anger, I think God will hear your prayer. Let's forgive from our heart, starting tonight. I want you to list all the people na nakasakit sa inyo at pakulam nyo. I want you to list all the people, the persons who have hurt you. Whether alam nila o hindi, whether they admit it or not, whether they claim it, whether they claim responsibility for the pain that they caused you, whether aminin nila o hindi, I want you to write their names. And you pray for them. Lord, give me the grace to forgive them. Give me the grace to set them free. All the pains, all the associations,
all the bad memories. Lord, please heal us. Please. Can we do that? Sabi po ni Saint Faustina in Diary 390, he who knows how to forgive prepares for himself many graces from God. Do you want graces from God? Yes. Let's be like Him, forgiving. You know? Then last, no? Dahil alas 8 na. Entrust everything to Jesus. Jesus, I trust in you. You know, we know what trust is. Alam natin yan. No? Without even thinking about it, we trust. Oh, kayo, umakyat kayo dito. Without even thinking na itong kinakatayuan natin ay guguho. Because we trust the structural engineer. Di ba? We trust the engineers, the architects na gumawa ng shrine na ito. That they can hold certain amount of people. Di ba? Pagkaiba, tumawid ng tulay. Di ba? Nag-iisip ba kayo, baka gumuho to, baka hindi ako makatawid. No? Instinctively, we trust. Di ba? Yung binibili nyo, yung kinain nyo kanina. Di ba? Nag-isip ba kayo, pag kinain ko to, baka ma-hospital ako. Di ba? Hindi. Di ba? So, it's easy for us to trust. Yes or no? Kaya nga dami nabubudol eh. Love scam. Text scam. Di ba? Ang dami sa ating nabubudol na mga scammers. Yan, pakisagot. Okay. Mga nang-i-scam yan. Di ba? Napakadali sa ating magtiwala mga Pilipino. Fiesta. Pinapakain natin yung hindi natin kakilala. Yes or no? Sila rin naman, nagtitiwala sa atin na yung papakain natin sa kanila masarap. Di ba? But for others, it's very difficult to trust. Why? Maybe because of past hurts and painful experiences. If God is good, why did this happen to me? Diba? Past hurts. Baka nasaktan pa sa loob ng simbahan. Baka nasaktan pa ng katulad ko. Diba? If God is so good, why do bad things happen to good, innocent people? Baby, may sakit. Diba? So, you know what I mean? So, with that experience, parang ang hirap magtiwala. Hirap magtiwala sa Diyos. But, I would like to share with you a stanza from the song Blessings by Laura Story. Di ba? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights? Have you experienced a hard night? Naka-experience na ba kayo nun? Yeah, like when you're confined in the hospital or your loved one is confined in the hospital na may sakit. You know, that night is very hard. Ang hirap nun. Diba? Ano sabi rito? The rain, the storms, the hardest nights are your mercies in disguise. Di lang natin nakikita. Di lang natin nakikita. But these are blessings in disguise. What else? One reason for people, no, na nahirapan sila magtiwala is the fear of losing control.
Nakakatakot naman talaga na sabihin, Lord, take over. At baka kung saan tayo dalhin ni Lord at yung kung saan niya tayo dalhin, it feels uncomfortable for us. When we say, Lord, take the wheel, at pag siya na yung nag-drive, baka sa iba niya tayo idaan, mabako, natatakot tayo dun. Kasi hindi na tayo nasa steering wheel. Hindi na tayo nagda-drive. But we don't have to worry about that. Because God loves us. And His will is only for our good. No? Matatakot lang tayo. Third would be ito. Pride and self-reliance. Ayan. Kita ko na yung earth. Hanggang ganun lang yata yung inaabot yung oras. So, pinapasara na tayo. So, pride and self-reliance. That's number 3. I don't need God. I can handle my own problems. And we can see this. Saan? Sa mga nagsiserve. Sa community. Brother Bart, di na muna ako ating kasi may problema ako. Di na muna ako magsiserve kasi may problema kami. Kung kailan ka nga dapat may problema, doon ka lumapit lalo kay Lord eh. I don't get it. Bakit hihiwalay tayo sa Kanya? Bakit hindi tayo magtitiwala? Hindi tayo maglilingkod sa Kanya? The idea that we can handle everything, that's farther from the truth. John chapter 15 verse 5. Apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. And number 4, ito, guilt and unworthiness. I'm too sinful. God has given up on me. You know. Do you feel that sometimes? I'm too sinful. God has given up for me. But I have good news for you. God will not give up on you. In Diary 10:47, sabi niya kay Saint Faustina, I am love and mercy itself. Let that sink into your hearts. Sabi ni Jesus, I am love and mercy itself. When a soul approaches me with trust, I fill it with such an abundance of graces that it cannot contain them within itself, but radiates them to other souls. Sa isang entry, ang sabi niya, the greater the sinner, the greater has his right to my mercy. Jesus is the King of mercy. And there's only one vessel that can draw all the graces from His merciful heart. And that vessel is trust. Tiwala. The bigger the trust, the bigger the blessing. When He appeared to Saint Faustina, He commanded her, paint an image according to the pattern you see, with the signature, Jesus, I trust in you. Trust. Total reliance upon saving truth. And He is the truth. He is. John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. It's our total reliance upon Him. Trusting is letting go and letting God. It means surrendering. No? But the problem with surrender, meron siyang connotation of weakness. Pag tayo nasa isang gera, sumurrender ka, talo ka na. No? Pag nagtaas ka ng kamay, talo ka na. Pero kay Lord, pag tayo nagtaas ng kamay, it's just a sign to Him na, Lord, I need your help. Lord, save me. Lord, heal me. Lord, protect me.
And for our pilgrimage this Jubilee year, let us all be reminded with these 4 hopeful truths. Diba? Hold on to heaven. Offer up your sufferings. Practice mercy. Entrust everything to Jesus. Amen? Let us close our recollection with a short prayer. I invite you to bow down your heads. Let us thank the Lord for gathering us tonight, for giving us the grace to respond to His call, for reminding us that He is love and mercy itself. Dearest Father, we thank you for all the graces we have received tonight. Thank you for your love. Thank you for your mercy. We entrust our lives to you. We entrust everything that we do. We entrust our service to you. We entrust our ministries. And Lord, in a special way, we entrust all those who are sick and suffering, those who are our members, family members, our parishioners, those who are watching this. Touch them, Lord. Heal them. Let your mercy flow down. Cover them, Lord, with your mercy and grace. Thank you, Lord, for all the graces, and we give you glory. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mary, Mother of Mercy, Saint Joseph, Saint Faustina, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.